May nangyari muna sa amin ni ex bago ako ikasal. Hindi ko alam kung ikukwento ko ba to para gumaan ang pakiramdam ko o para mas lalo kong ma-realize kung gaano na ako kalalim sa sitwasyong pinasok ko. Isang buwan bago ang kasal ko. Isang buwan bago ako maglakad sa aisle. Isang buwan bago ko sabihin ang I do. Doon ko nalaman na may iba siya. Hindi simpleng hinala, hindi simpleng landian. Nahuli ko mismo sa phone niya, mga messages, pictures, booking confirmations. Hindi lang chat, hindi lang flirting. Talagang nagkita sila. May nangyari sa kanila. Alam niyo yung pakiramdam na parang may bumuhos na malamig na tubig sa buong katawan mo? Parang may sumuntok sa sikmura mo habang nakingiti ka sa harap ng pamilya niya? Ganon. Gusto kong magwala. Gusto kong kumprontahin siya. Gusto kong isampal sa kanya ang phone niya habang sumisigaw. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko sinabi na alam ko. Bakit? Kasi praktikal ako. Oo, aminin ko. Praktikal. Masyonda na siya, oo. Pero established, may negosyo, may properties. Lahat ng luho ko, siya ang nagpopondo. Yung dream wedding ko, fully paid. Yung prenup shoot sa beach, siya. Yung out of the country namin pagkatapos, siya pa rin. Isang babae lang ba ang dahilan para bitawan ko lahat ng yun? Sa isip ko noon, hindi. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya niyang magloko bago pa man kami ikasal, kaya ko rin bumawi. At doon, nagsimula ang mas malaking gulo. May ex ako. Hindi kami naghiwalay dahil sa third party. Timing lang, hindi pa kami pareho ready noon. Pero kahit anong mangyari, may connection pa rin. Paminsan-minsan, nagme-message siya. Kinakamusta, nagtatanong kung masaya ba ako. Dati, deadma lang ako. Pero noong nalaman ko ang tungkol sa fiancé ko, iba ang naramdaman ko. Isang gabi habang tulog siya sa tabi ko, hawak ko ang phone ko. Nakatingin ako sa pangalan ng ex ko sa chat list at nag-type ako. Kamusta ka? Simple, walang mali siya, pero alam kong may ibig sabihin. Nag-reply agad siya, parang naghihintay lang. Doon nagsimula ang mahabang usapan hanggang sa naging mas personal, hanggang sa napunta sa miss kita, hanggang sa pwede ba kitang makita kahit saglit? Alam kong mali, pero alam ko ring galit ako at gusto kong maramdaman na may kontrol pa rin ako. Isang linggo bago ang kasal nagkita kami. Hindi ko na ididetalye ang nangyari pero oo, may nangyari. At hindi ko inaasahan na mararamdaman ko ulit yung ganong klaseng koneksyon. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil sa pakiramdam na pinili ako. Hindi ako niloloko, hindi ako nililihim. Sa sandaling yun, ako ang priority. After nun umuwi ako sa bahay. Nandun ang fiancé ko, nanonood ng TV, parang walang kasalanang ginawa. Tumingin siya sa akin. Ngumiti at tinanong kung pagod ako. Ngumiti rin ako. Pareho kaming may sikreto. Dumating ang araw ng kasal. Nakasuot ako ng puting gown. Ang ganda. Ramdam ko yun. Lahat sila nakatingin sa akin na parang ako ang pinakamaswerte sa mundo. Habang naglalakad ako papunta sa altar, ang nasa isip ko, kung alam lang nila. Nakahawak siya sa kamay ko habang nagsusumpaan kami ng katapatan. Ang ironic, no? Pareho kaming nagsisinungaling habang nagsasabing magiging tapat habang buhay. Pero tinuloy ko. Hindi dahil mahal ko siya ng sobra, kundi dahil ayokong matalo. Kung kaya niyang maglaro, kaya ko rin. Akala ko titigil na ako pagkatapos ng kasal. Pero hindi. Mas naging intense pa. Kasi mas bawal na. Mas delikado. Mas exciting. Sa umaga ako ang perfect wife. Nag-aayos ng bahay, sumusunod sa mga bili ng biyanan, present sa family gatherings.
Sa gabi, minsan may girls' night, minsan may errands, minsan may overtime. At minsan, kasama ko ang ex ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ako kinakain ng konsensya ko. Siguro dahil alam kong hindi ako nagsimula ng gulo. Siguro dahil sa isip ko, patas lang kami. Pero habang tumatagal, may mga tanong na bumabagabag sa akin. Isang gabi nagising ako sa madaling araw. Katabi ko ang asawa ko. Tahimik, mukhang pagod. Bigla akong naisip. Kung nahuli ko siya dati at pinatawad ko nang hindi niya alam, ano kayang gagawin niya kung malaman niyang ginagawa ko ngayon? Masakit ba sa kanya? O tatawa lang siya dahil pareho kaming may baho? At ang masakit na tanong, masaya ba talaga ako? Oo, nakakakuha ko ng pera. Oo, nabibili ko ang gusto ko. Oo, may thrill ako sa patagong relasyon. Pero kapag mag-isa na ako, tahimik, walang kausap. May konting kirot, hindi dahil nagsisisi ako, kundi dahil alam kong hindi ito panghabang buhay na solusyon. Hindi pala ito tungkol sa pera. Hindi rin pala ito tungkol sa paghihiganti. Ego pala. Ayokong maging kawawa. Ayokong ako lang ang niloko. Kaya pinili kong gumante imbes na umalis. Pinili kong manatili sa komportableng buhay kahit may kapalit. Ngayon, tuloy pa rin kami ng ex ko at tuloy din ang kasal ko. 2 buhay, 2 sikreto, 2 bersyon ng sarili ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Hindi ko alam kung sino ang unang mahuhuli. Hindi ko alam kung darating ang araw na magsasawa ako sa laro. Pero sa ngayon, nandito pa rin ako. Sa gitna ng luho at lihim, sa pagitan ng seguridad at saya, sa mundo kung saan pareho kaming may kasalanan pero walang umaamin. I-judge nyo na ako kung gusto nyo. Pero minsan, ang mga taong mukhang pinakamasaya sa social media, sila yung may pinakamagulong sikreto. Sa bawat gabi, may kwentong bumapalot sa puso.